na natin kay Roque, mga kababayan. Habang pinapanood ko kanina yung live stream ni Roque, live stream ba yun kapag ginagawa niya or ano? Live stream ba yun or kumbaga konti? Oy, sandali, ako yun ah. Ayun, nakita ko. Spokes Hour. Spokes Harry Roque. No? Meron daw. Ito, pinapatotohanan. Ayan. Nagets ko na. Okay? So, kanina po, mga kababayan, habang pinapanood ko itong si Harry Roque, di ba po si Maharlika may inilabas na 2 pages ng papel, mga kababayan. At ito daw po, yung sumulat daw po, di talaga ako naniniwala na yung PIDEA agent, no? Ang sumulat niyan, mga kababayan. Mamaya papaliwanag ko kung ano yung dahilan ko kung bakit hindi ako naniniwalang PIDEA agent. So ito daw po yung PIDEA agent, siya daw po ay naniniwala 100% na yung PIDEA agent ay nagpapatotoo na siya mismo yon, mga kababayan, at handang humarap, no? Para patotohanan, mga bossing, yung ano, yun daw pong yung report ni Maharlika na yung 2, mga kababayan. Kung natatandaan nyo po, di ba? May unang pinakita, isa, yung pangalan is alias ng Pangulo, Bongbong Marcos, pero as alias, kulang pa din ng junior. Dapat po Ferdinand Bongbong Marcos Ferdinand Marcos Jr. Dapat po yun, no? Kung may huhulihin kang isang tao, dapat siguradong sigurado ka na mismong yun ang dadakpin mo. Hindi yung kung sino mang kesehoda. Ang daming Bongbong Marcos, mga kababayan. Kumbaga, kayo nga magkakaibigan kung sakali, di ba? Nagkakaasaran kayo. Tapos biglang, kamukha mo si Bongbong Marcos. Naging ang tawag nyo na Bongbong Marcos doon sa tao na yun. Mamaya, yun ang madakip. Di ba? Hanggang sa tumagal, naging alias niya na si Bongbong Marcos. Yun ang nadakip. Kaya po, pinapaliwanag natin na dapat doon sa kanilang mga ginagawang ganyan, mga bossing, dapat po mismong totoong pangalan. Si Harry Roque, sabi niya, ito po yung 2 sulat, no, na pinakita po ni Maharlika. Sabi niya dito, ano? Totoo. No, ibig sabihin daw totoo, mga kababayan. BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinoroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagpapawal ng gamot. Di ba po ang mismong dating Presidente Duterte din po, mga kababayan, ang nagsabi. Ano sabi? Ano sabi ng dating Presidente? Wala akong sinabing ganun. Di ba pabago-bago? Pabago-bago na din po, mga kababayan. Dito, para po magmukhang totoo, no, kahit na talagang sinabi na ng PIDEA walang katotohanan yan. Walang katotohanan yung mga pinagsasasabi ninyo na merong ganyang nangyari noong 2012. Para po mas maging kunyari totoo, ako naniniwala, mga kababayan, na sila gumawa-gawa ng sulat-sulat nila, no? Isa man sa kanila yung gumawa ng sulat na yan. Bakit po? May kapasidad naman po silang gumawa ng mga ganyang sulat, mga kababayan. Di po ba? Kaya lang, nakapagtataka, walang pangalan. Hindi nila pinangalanan. Hindi nila pinangalanan yung papel na yon. Bakit ganon? Kung talagang matapang, ilabas nyo yung pangalan ng PIDEA agent. Bakit tinakpan ninyo? Di ba? Tuloy natin to, ha? Presidente, ngayong pinatotohanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report. Pinatotohanan, gawa-gawa nyo nga lang yata yung ahente na yan at gawa-gawa nyo lang din yung sulat na yan. Di ba? Miski ako, kaya kong gumawa ng sulat na ganun, mga kababayan, di ba? In English form, everything. Tapos, takpan na lang. Kunyari, walang pangalan.
tinakpan yung pangalan. 'Di ba mga kababayan? Kasi po, yung mga unang ebidensya nila mga bossing, wala, sabaw, lugaw, no? Hindi katanggap-tanggap ng taong bayan at hindi nila mapaniwala ang taong bayan mga bossing. Kaya, o sige, eto ganito, gawa tayo ng sulat. Etong sulat na to, kunyari yung PIDEA agent na nandoon mismo sa oras na yon. Tapos sabihin natin, handa siyang magpatotoo. Pero ang totoo, wala namang ganun mga kababayan. Hindi nila mailantad yung pangalan. Di po ba? Kung handang umarap yan, ilantad ang pangalan. At maglagay mismo nung tao, o eto, ako yung gumawa niyan. Di ba? Nasaan yun? Bakit dinadaan tayo sa pasulat-sulat na ganun mga kababayan? Akala yata nila, mamomongoloid nila ang mga Pilipino. Mga kababayan, no? Akala yata nila, mangangaw-ngaw nila tayo, mga bossing. Di ba? O, tuloy mo, Roque. Ang dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si Presidente. Hindi siya sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nila. Si Raulo, may topak ka ba? Yun daw po, kapag ka daw po ang ating presidente, mga kababayan, hindi sumagot, no? Doon sa papulbo-pulburon nila, mga kababayan, kahit 10 beses na po silang sumablay, mga bossing, kailangan daw po sumagot ang ating presidente. At pag hindi daw po sumagot ang ating presidente, mga boss, ibig sabihin daw po pag-amin na ng presidente. Ako po, para sa akin, kaya hindi kayo sasagutin ng presidente, puro kayo ngaw-ngaw. No? Puro mga gawa-gawa lang yung mga ebidensya nyo. Tapos gusto nyo sagutin kayo ng presidente. Akala yata nito mapapaniwala nila ang sambayan ng Pilipino. Anak ng tinapa. Yung style ni Roque, mga kababayan, no? Kasi alam nila hindi sila nagngingit-ngit na sila hindi sila pinapatulan Hindi sumasagot sa kanila Ngit-ngit na itong mga to, no? So kaya siguro kino-corner nila kapag hindi ka sumagot dito, ibig sabihin tawag dito, ikaw ay guilty. Oh. Ano ba naman 'yan? Kahit po sino sa atin, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga lawyer, magagaling mag-English, magagaling at alam nila yung mga format, no? Nung mga ganyang sulat-sulat, kaya po nilang gawin 'yan. Para magmukha lang katotohanan yung kanilang mga pinagsasasabi. Makinig pa nga tayong konti dito. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yun? Meron silang informant na pupunta sa isang condominium unit sa Makati, itong ating presidente, kasamang isang babaeng artista, na doon sila tumitira ng pulburon. Stress na, no? Si Harry Roque. Kung ano-ano na yung kasilungalingan, kung ano-ano na yung wala Wala na po silang magawa, mga kababayan. Hindi na talaga nila kaya. O, tuloy natin, no? Mukhang ito'y pinatotohanan yung paratang ni Presidente Duterte. Gumagamit talaga ng pulburon ang ating presidente. Pero nasaan nga? Siguro, kung nakalipas na yan, pwede naman patawarin ang ating presidente. Pero ang tanong, dahil alam naman natin nakakaadik talaga yung pulburon na yan, hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya. Alam niyo mga kababayan, doon sa mga paikot nila, no? Sa mga paikot issue nila, mga kababayan, sila yung nagmumukhang mga gumagamit ng pulburon. Tama ako, mali? Sabi ni Sir Ed Harry, hindi papatol si PBBM, no? Sa mga patapon at desperado. Yes, correct. Sabi ni Gio De Vera, G. Jr., pareha sila ng narrative, ang hirap paniwalaan. Simple but rock. At saka si Vic Rodriguez, siya ang nakakaalam na nagpa-drug test noon si PBBM bago kampanya, pero tahimik siya. Paano? Nakiki-DDS na rin, puro sila
kasinungalingan sila Vic Rodriguez, mga kababayan. At eto pa ha,